Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toids. Pag-usapan natin itong litrato, yan yung nasa ating screen. Ayan po si Mr. Gonzales at si Mr. Alan Banjola. Ito pong dalawa yung na-involve sa traffic altercation na naging viral sa social media. O bakit naging viral? Kasi nakakunan nito ng video. Yung insidente na nangyari base dun sa video, kumalat po sa social media at marami pong nagalit Marami pong nagalit na ating kababayan sa ginawa ni Mr. Gonzales. Ano ba ginawa ni Mr. Gonzales? Kitang-kita naman sa video, kinat niya yung siklista. Pagkatapos noon, lumabas siya, binatukan niya yung siklista, tapos nilabas niya yung kanyang barel, at kinasahan itong si siklista, itong si Mr. Alan Banjola. Pagkatapos noon, sinuntok dito sa braso, tapos hinila yung bisikleta dun sa Gedli. Ayun po yung kitang-kita sa video. Kaya naman dun pa lang sa video ngayon, marami nang nagalit kay Mr. Gonzales. Yung pangyayaring yan mga kababayan ay nangyari August 8, 2023. Pero yung video lumabas mga ilang araw pagkatapos ng insidente. At dahil nga kumalat na sa social media yung video, yan, biglang nagpa-press con. Biglang nagpa-press con itong si General Torre. At pinagsalita niya si Mr. Gonzales at lumalabas na inosente si Mr. Gonzales at pinalalabas nilang may kasalanan itong siklista. So dahil dun sa press con na yan, mas lalong nagalit ang tao. Na-visit kay General Torre at sinabi ng mga netizens na parang lumalabas itong hepe ng QCPD naging defense counsel ni Mr. Gonzales. Parang pinagtatakpan nila itong kanilang kabaro. Kasi ito nga si Mr. Gonzales ay dating police QCPD na na-dismiss. At nung na-dismiss ay ang rango niya ay PO1. So, di ba pinaliwanag na rin natin paano naging PO1? Tagal sa serbisyo, but PO1? Anong nangyari no? Naging PO2, PO3, pero dahil sa mga katulonggisan na pinagagawa niya sa habang siya ay nasa serbisyo, na-demote hanggang na-dismiss. So, doon pa lang sa background niya bilang pulis, questionable na ang kanyang kredibilidad. At marami pala itong kaso na mga pending. Sa kabila nun, biruin ninyo, nakuha pa niya yung kanyang mga retirement pay na ngayon ay pinababalik na ng gobyerno. Kasi questionable nga sabi nga nung iba, yung mga papel niya raw pineke. So yan iniimbestigahan ngayon dyan sa sa House of Representatives sa pangunguna ni Congressman Acop. So yan po yung background nung nangyari. Pagkatapos ng press con, binatiko si si General Torre hanggang ito ay napilitang mag-resign sa kanyang pwesto kasi natauhan etong si General Torre at mali yung kanyang diskarte, mali yung ginawa niya na binigyan ng platform etong si Mr. si Mr. Gonzales para magpaliwanag na lumalabas naman na talagang kahit saang anggulo mo tingnan ay maling-mali itong ginawa ni Mr. Gonzales. So yun po yung nangyari bago itong litratong ito. Etong litratong ito mga kababayan, nakunan po yan dyan po sa vlog ni ni Kato Nying. Meron po kasing platform si Anthony Taberna dun sa kanyang YouTube channel at sa Facebook din. At in-interview niya. Actually, nakadalawang vlog na siya. Ito, pangalawa na to. Yung unang vlog niya, in-interview niya si Mr. Gonzales. At tapansin ko lang malakas ito si Mr. Gonzales kay kay Kato Nying. Malakas ito kay Anthony Taberna. Di natin alam kung bakit. Yung iba nga sabi baka INC itong si Mr. Gonzales. Ngayon hindi daw pala INC. Hindi natin alam kung pinagtatakpan lang. Di ba? Pwede namang sabihin hindi kahit INC, di ba? Madali lang namang i-deny yun Pero sabi nga nila, hindi daw siya INC. Sabi na rin to mismo ni Anthony Taberna. So, Katoliko daw, ito si Mr. Gonzales at nabigyan niya lang daw ng pagkakataon, bigyan niya ng platform para ipaliwanag yung kanyang sarili dahil siya raw isang journalist.
Sabi niya. So parang lumalabas, sinasabi ni Anthony Taberna na neutral siya. Pero kung mapapanood nyo, itong vlog niya, para namang hindi neutral. Para namang hindi neutral eh. Kasi doon sa unang vlog, sa interview ni Anthony Taberna dyan kay Mr. Gonzales, parang lumalabas, eto si Mr. Gonzales ay santo. Wala tayong narinig na pag-amin o kahit man lang sorry o kahit konting paumanhin galing kay Mr. Gonzales doon sa nagawa niya. Lumalabas nga ang may kasalanan doon sa vlog ni Katunying. Lumalabas ang may kasalanan etong siklista. Walang sinabing masama. Wala akong narinig na mali etong si Mr. Gonzales diyan sa vlog ni Tunying. Pangit naman Tunying. Parang taningan narinig ko eh. No, walang mali. Napaka-perfecto na ito ni Mr. Gonzales diyan sa vlog ni Anthony Taberna. So kasi 'di ba kung ikaw ay neutral, dapat magtatanong ka ng medyo tanong neutral. Kaso yung mga tanong kasi niya talagang pabor na pabor dito kay Mr. Gonzales. Biruin ninyo, marami nakapanood eh. Sabi nila, mabait naman pala to eh. Mabait naman pala si Mr. Gonzales eh, kasi panoorin niyo yung vlog ni Tunying. So, doon sa vlog ni Tunying, naging impression ng mga manonood na mabait, mabuting tao itong si Mr. Gonzales. Pero tingnan nyo, doon sa mga investigasyon na nangyayari, doon nyo makikita kung anong klaseng tao ito si Mr. Gonzales. Dito lang mabait yan eh. Dito lang lumalabas na mabuting tao yan doon sa vlog ni Tunying, ni Taberna. Pero doon sa iba, sa mga news, pati doon sa nangyaring investigasyon dyan sa Kongreso, tingnan ninyo, doon nyo makikita ang tunay na pagkatao neto ni Mr. Gonzales. Pero dito nga kay Katunying, napakabuting tao ni Mr. Gonzales. At ito, yan yung picture na yan yung pangalawang vlog, nagharap yung dalawa. Tingnan nyo naman yung litrato, close na close. Pagkatapos ng kasahan, batukan, suntukan at paglalabas ng baril ni Mr. Gonzales, ayan, parang walang nangyari. At close na yung dalawa. Kulang na lang sa litrato, maghalikan eh. Ganyan kalakas si Mr. Gonzales kay Tunying. Yung platform ni Tunying, ginagamit niya ngayon para ipakita sa tao na wala siyang kasalanan at mabuti siyang tao. Ewan ko lang kung maniniwala ating mga kababayan kasi kahit balik ta rin man, kahit sabihin natin, ito, yung siklista, parang ayaw na raw magreklamo dahil tropa na sila ni Mr. Gonzales eh. So kahit ganyan ang nangyayari, kahit pa sabihin natin na nagkaayos na nung una sabi nagkaayos kasi ikaw lang mag-isa doon sa presinto. Ikaw yung siklista, siya lang mag-isa nandun. Lahat ng mga nandun, mga pulis dati na kasamahan ni Mr. Gonzales, dating QCPD yan eh. So tropa niya yung nandun. Tapos doon dinala. Ano gagawin mo? Alam hindi ka makipag-ayos. Tulongges ka kung lalaban ka pa ron. Baka mataniman ka pa ng droga ron. Di nakipag-ayos siya. So yung sinasabi nilang paikipag-ayos, maraming nagtanong dyan, maraming nag-question dyan kasi malamang napilitan to Sabi nga, nabayaran So ang daming istorya na nangyayari. Kaya nga siguro ito kaya nilalabas nila yung litratong yan yung video na yan para siguro patunay na okay na yung dalawa. So ganun ang ginagawa ni Mr. Taberna. Pinapakita niya sa tao na okay na itong dalawa. Ginagamit niya yung kanyang platform para sabihin na hindi na dapat ito pinag-uusapan kasi nga yan okay no. Close na. Kulang na lang mag-aalikan So yun yung nangyari diyan sa vlog ni Taberna. Pinalalabas nila na wala nang problema. Kaya nga marami yung nagtatanong paano mangyayari ngayon? Ito mismong siklista. Ito real talk lang po wag po kayo magagalit. Hindi na ako bilib dito sa siklista Mas bilib pa ako sa anak nito may paninindigan pero itong siklista na to
Hindi ko alam kung ano ba nasa isip na ito eh. Sa totoo lang, kasi parang mas pabor pa siya dun sa gustong mangyari ni Mr. Gonzales kaysa dun sa gustong mangyari ng taong bayan. Kasi gusto ng taong bayan talagang managot managot sa batas yung ganitong klaseng tao, kasi pwedeng gayahin ito Kaya kung hindi masasampulan, paulit-ulit lang nilang gagawin yan sa kalsadahan na maraming mga inosenteng tao maapektuhan. Pero ito si siklista ayaw na nga magsampa ng kaso, at yan pa nakitaan pa close na sila. Parang walang nangyari. So bahala na kayo. Ako ayoko na rin masyado magsalita laban dito sa siklista, kasi basta ako disappointed, dismayado ako dito sa siklistang ito, na ang daming gustong tumulong, ginagawa na nila lahat para mabigyan ng hustisya yung nangyari sa kanya, pero siya mismo parang ewan ko. So, hindi natin alam kung ano talagang nangyari Hindi natin alam kung scripted to. Sigurado nag-usap-usap naman to bago nang magkaharap-harap. Imposible namang nangyari yan basta-basta. So yan, may pinag-usapan dyan. Syempre merong script yan. Yan, pinalalabas nila na okay na dyan sa platform ni Taberna. Kaya dun sa mga kababayan natin na umaasa pa rin na magkakaroon ng hustisya itong pangyayari, wag po kayo mawawalan ng pag-asa. Kasi may mga tao pa rin na talagang ipaglalaban to dyan sa lower house, dyan sa House of Representatives, pinag-usapan nila yan. Kahit na maglabas si Mr. si Mr. Tuning ang ganitong klase mga litrato, mga video, at kahit pa palabasin niya na napakabait ni Mr. Gonzales, meron pa rin tayong mga grupo na nag-iimbestiga at pinapatunayan kung gaano katulongges ito si Mr. Gonzales, at dapat niyang panagutan itong ginawa niyang paglabas ng baril at pananakit at pagkasa ng baril laban sa inosenteng siklista. So yun lang po muna mga kababayan, abangan natin yung mga susunod pang mangyayari para sa updates tungkol dito kay Mr. Gonzales, at sana ay mabigyan nga ng totoong hustisya itong mga ganitong klaseng pangyayari.